Maraming pamahiin patungkol sa paggalang sa patay. Andyan yung bawal daw magwalis, bawal magsuot ng pula, at marami pang iba. Ngunit, ano nga ba ang pwedeng mangyari kung sakaling labagin mo ito? Uulit ka pa ba? O makakaulit ka pa ba? May isang matandang dalaga ang nagkasakit ng malubha at namatay. Wala siyang pamilya o kamag-anak nung buhay pa siya. Dahil nga nag-iisa lang sa buhay, ay ibinuhos niya ang kanyang panahon sa pagtulong sa mga taong nakatira sa kanilang komunidad. Kaya naman, lubusan siyang minahal at kinupkup na ng buong komunidad. Kaya nung namatay siya, ay nagtulungan ng mga tao na mabigyan siya ng maayos na burol at marangal na libing. Ang pinuno ng komunidad ay kumuha ng isang sepulturero na siyang mag-aayos ng libing. May tradisyon ang komunidad. Kailangan linisin ng tubig ang buong katawan ng namatay at bihisan ng magagandang damit, simbolo ng kanilang pagmamahal at respeto sa namatay. Namatay ang matandang dalaga na mulat ng mga mata, para bang nakatingin sa awalan. Dahil hindi magawang isara ito ng imbalsamador, ay pinatungan na lang ang dalawang mata ng dalawang antikong barya. Araw ng libing. Ang buong komunidad ay dumalo at nag-alay ng mga bulaklak, kandila, at dasal para sa matandang dalaga. Pagkatapos dasalan at basbasan ng kanilang pari ang kabaong, sabay-sabay nilang nilisan ang libingan. Kinahapunan. Oras na para takpan at isara ang puntod ng matandang dalaga. Ang kinuha nilang sepulturero ang siyang naatasang mag-ayos nito. Lumapit ang lalaki sa bukas na puntod para isagawa na ang kanyang trabaho. Dahil sa kuryusidad niya sa namatay, dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng ataol at nagtaka siya kung bakit may dalawang barya na nakapatong sa dalawang mata ng namatay. Guminang ang kanyang mga mata sa nakita. Ang gaganda! Ani ng sepulturero. Ngayon lang kasi siya nakakita ng ganong klase ng barya na sa palagay niya ay luma na at kapag binenta yun sa bangko ay mamahalin. Napatitig ang mga mata niya sa dalawang kumikinang na barya. Ang gaganda talaga! At biglang ngumiti ang kanyang mga labi na tila may binabalak na hindi maganda. Dahil nakaramdam siya ng kasabikan sa dalawang barya, bigla niyang kinuha ang mga ito. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay napadako ang tingin niya sa mga mata ng bangkay. Nagtaka siya kung bakit mulat na mulat ang mga mata nito. Biglang gumapang ang kilabot sa buo ng katawan na pakiramdam niya'y nakatitig sa kanya ang dalawang mata ng bangkay dahil hawak niya ang dalawang barya na nakapatong doon kanina lang. Dahil tumindi ang nararamdaman niyang kilabot, nagpasya siyang ibalik uli sa pagkakapatong ang dalawang barya sa dalawang mata ng matandang babae. Pero napaisip siya uli at umiling-iling. Kinuha niya ulit ang mga ito na nakapatong sa mga mata ng bangkay at inilagay niya ang mga ito sa bulsa ng kanyang pantalon. Nagmadali siyang isara ang ataul at tapusin ang kanyang trabaho. Ngayon wala ka nang makikita. Ani ng sepulturero na nakatingin pababa sa nakasara ng puntod ng matandang dalaga. Nakatapos niya lang tabunan ng lupa. Tumalikod na siya at lumakad palabas ng sementeryo. Nakauwi na sa kanyang bahay ang sepulturero. Inilagay niya ang dalawang antigong barya sa isang maliit na kahon na yari sa kahoy at inalog-alog ito. Tuwang-tuwa siya na parang bata na pinapakinggan ang tunog ng dalawang baryang kumakalinsing sa loob ng kahon. Pero maya-maya'y napalitan ng kaba ang kaninang masayang pakiramdam nang maisip niya ang itsura ng bangkay na nakatitig sa kanya. Kinagabihan, humangin na malakas sa labas ng bahay, hudyat na may paparating na bagyo. Pero para lang itong umiikot sa buong bahay. Pumasok ito sa mga butas ng bahay na tila bang nag-uunahang pumasok kung saan-saan. Lingid sa kaalaman ng sepulturero ang nangyayari sa loob ng kanyang bahay. Antok na siya dahil sa sobrang pagod niya. Kaya inayos niya na ang kanyang sarili at humiga na sa higaan para matulog. Hanggang sa
Nakaakyat na sa ikalawang palapag ng bahay ang hangin at naghahanap na ng mapapasukan. Bumangon siya mula sa pagkakahiga, lumakad at lumapit sa pausukan o fireplace. Kumuha siya ng mga panggatong at inilagay ito sa pausukan para mainitan ang buo niyang katawan dahil sa sobrang lamig. Napatitig ang lalaki sa apoy na isinasayaw ng hangin at naisip na naman niya ang itsura ng matandang dalaga na nakatitig sa kanya. Lalong lumakas ang hangin na nasa loob ng kanyang bahay at lumilikha na ito ng kakaibang tunog. Maya-maya, biglang natauhan ang lalaki dahil sa tunog ng dalawang barya na kumakalansing sa loob ng maliit na kahon na para bang may gumagalaw at inaalog ito. "Hoy!" sigaw ng sepulturero. "Sino ang gumagalaw sa mga barya ko?" Inikot niya ang kanyang paningin. Tanging tunog lang ng hangin ang kanyang naririnig. At biglang lumakas ang pagliliyab ng apoy sa pausukan na tila ba parang gustong lumabas mula roon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkakalansing ng tunog ng dalawang barya sa loob ng kahon na umaalog-alog. Halos lundagin na niya ang kanyang higaan at nagtakbong siya kaagad ng kumot. Naririnig niya pa rin ang kalansing ng dalawang barya. Halos mabaliw na sa takot ang lalaki na nagmamadaling hilain at kunin ang mga kagamitan niyang mabibigat para iharang sa pintuan ng kanyang kwarto. May kinuha siyang mabigat na bagay at ipinatong niya ito sa maliit na kahon na umaalog-alog. Nilundag niya ulit ang kama at nagtalokbong siya ng kumot. Makalipas ang ilang minuto, narinig na naman niya ang tunog na kumakalansing ng mga barya at boses na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Ibalik mo sa akin ang mga barya ko. Sino ang kumuha ng mga barya ko? Sino? Sino?" At lalong lumalakas ang ihip ng hangin sa loob ng kwarto. Lalo ring lumalakas ang pagliyab ng apoy sa pausukan na parang na itong sasabog sa galit anumang oras. Nanginginig na sa takot ang sepulturero at hindi niya namalayan na may umaagos ng mga luha sa magkabila niyang pisngi. "Oh Lord, oh my Lord," dasal niyang pabulong. Maya-maya, bumukas na napakalakas ang pinto at waring tumilapon lahat ng mabibigat na harang nito. Unti-unting ibinababa ng lalaki ang kumot na nakatarpong sa kanyang ulo para silipin kung sino ang pumasok sa kanyang kwarto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Ang multo ng matandang dalaga na dilat ng mga mata. Mapas ang malakas na hangin. Nagliliyab sa galit ang apoy sa pausukan at parang may sariling buhay ang dalawang barya na nagwawala at gustong lumabas na inaalog-alog ang maliit na kahon. Nanananghoy na sumigaw ang multo ng matandang dalaga. "Nasaan ang dalawa kong barya? Sino ang kumuha sa mga barya ko? Sino? Sino?" Nanginginig na nagdadasal ang sepulturero. "Lord, parang awa niyo na po, Lord." Sumilip uli siya para tingnan kung nasaan na at kung ano ang ginagawa ng multong babae. Nakita niyang lumalakad ang multo na hindi nakasayad ang mga paa sa sahig. Parang hindi ito mapakali na tila bang may hinahanap. Hanggang sa kumalansing uli ang dalawang barya sa loob ng kahon. Umaalog-alog na ito na para bang gusto na makawala. Huminto ang multo at nagawi ang paningin nito sa maliit na kahon. Nilapitan ng multo ang kahon na nakataas ang dalawang braso na para bang nangangapa sa dilim. Umangin na pagkalakas-lakas na umahampas-hampas na sa mga dingding ng kwarto na siyang nakakalikha ng pagyanig ng buong kabahayan. Naglabas na ng maiitim na usok ang galit na apoy sa pausukan at tila parang gumagapang napapalabas mula rito at nalalaglag ang nakapatong na mabibigat na bagay sa maliit na kahon at nagsasayaw na nagwawala ito na biglang bumukas ang takip. Umiiyak na takot ang sepulturero. "Sorry na po, Lord, please. Nasaan ang mga barya ko? Sino ang mga kumuha ng mga barya ko? Sino?" Sigaw na nakakahilakbot ng matandang dalaga. Ngayon, kung may katabi ka,
Kung may kasamang nakikinig, kalabitin o tapikin mo ang kanyang balikat o braso at gulatin na nakaturo ang hintuturo mo sa kanya at sabihin mong nasa iyo ang barya.